Ano ba ang pangunahing mandato ng Social Security System, lalo na sa mga senior citizens? Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. So ang pangunahing mandato po ng SSS o ang Social Security System ay magbigay ng proteksyon panlipunan. So para po sa mga senior citizens natin, ang layunin ng SSS ay makapagbigay ng buwanang pensyon upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na kita po ng ating mga senior citizens, suportahan ng kanilang pangangailangan, pangkalusugan at pangkabuhayan, at itaguyod ang dignidad, seguridad at maayos na pamumuhay sa panahon ng pagreretiro. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Hello po sa lahat. Alam niyo ba na hindi lang buwan ng pensyon ang benepisyo mula sa SSS? May retirement pension at 13th month pension para sa dagdag na suporta. May disability benefit para sa mga kwalipikadong miyembro. May death benefit at funeral benefit upang makatulong sa pamilya sa oras ng pangangailangan. At para sa mga kwalipikadong pensioners, mayroon ding pension loan program para sa emergency na gastusin. Kaya mahalagang malaman ang lahat ng benepisyong maaari ninyong matanggap upang hindi masayang ang tulong na para sa inyo. Ano ba ang pangunahing mandato ng Social Security System para sa mga manggagawa, lalo na sa mga senior citizens? Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. So ang pangunahing mandato po ng SSS o ang Social Security System ay magbigay ng proteksyon panlipunan sa mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng sigurong pinansyal laban sa kawalan ng kita dulot ng pagkatanda, pagkapansanan, sakit, kamatayan or iba pang mga contingencies na tinatawag po natin. So para po sa mga senior citizens natin, ang layunin ng SSS ay makapagbigay ng buwanang pensyon upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na kita po ng ating mga senior citizens, suportahan ng kanilang pangangailangan, pangkalusugan at pangkabuhayan, at itaguyod ang dignidad, seguridad at maayos na pamumuhay sa panahon ng pagreretiro. Manager Obispo, ang dami na palang miyembro ng SSS. Opo. Malapit-lapit ng mag 6 million. Yes po. Maaari bang ipaliwanag kung ano ang pensyon na nakukuha ng mga retired Filipino workers na miyembro ng SSS? Sige. Ang pensyon na natatanggap ng mga retiradong manggagawa ng Pilipino na miyembro ng SSS ay 1 month po yon na benefit na pinansyal na ibinibigay upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa kanilang pamumuhay pagkatapos ng pagre-retiro po nila. So meron po tayong tinatawag na monthly pension or yung buwanang pensyon. Ibinibigay po ito sa mga miyembro na nakapaghulog po ng hindi bababa sa 120 monthly contributions or 10 years bago po sila magretiro. Ito po ay nagsisilbing kapalit ng nawalang kita at tumutulong sa pang-araw-araw na gastusin, kabilang ang pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Ang minimum na monthly pension po ay 1,200 para sa mga hindi bababa sa 10 years or yung tinatawag po nating 10 years credited years of service at 2,400 para sa mga may 20 o higit na 20 pang CYS. Bukod po doon, meron po tayong tinatawag na 1,000 additional benefit na binibigay din po natin sa ating mga pensioners monthly. Para naman po doon sa mga members na hindi po, nakinulang po doon sa 120 contributions, meron po tayong tinatawag na lump sum benefit. So binibigay po ito bilang isang one time po ito na binibigay sa member na katumbas po ng kabuang kontribusyon at kaukulang interest po ng kanyang contribution. Manager, may pagkakaiba talaga yung lump sum at saka monthly pension, ano?
Yes po, So opo. yung sa lump sum, yung maibibigay na halaga. At Yes. mayroong diyang kailangan kondisyon, ano? Na pakipaliwanag nga sa ating mga Yung nakikinig. lump sum benefit po para po ito doon sa mga members o yung mga miyembro na retired na hindi po nila na-meet yung 100. minimum qualifying conditions for monthly pension po. Yun yung So 120 monthly contributions. yes po, below that. opo. Yes po. Pag below 120 po, lump sum po ang pwedeng makuha po nung retired member. At tapos yung monthly pension naman will come. Yung monthly pension naman po, makaka-receive ka ng monthly pension kung ang contributions mo, na-meet mo po yung minimum 120. qualifying condition na 120 monthly contributions po. Or 10 years. Yan. Okay. Para sa isang karaniwang Pilipino, partikular sa malapit na magretiro, ano ang dapat ihanda para masigurong makukuha nila ang kanilang SSS pension? Nagkakaroon ba ng kaugnayan ang SSS at yung company, no? O yung kung saan nagtatrabaho para maihanda itong mga empleyado na magre-retire? Opo. So, kung ang karaniwang Pilipino po ay malapit ng magretiro, ang kailangan po niya ihanda, kailangan po niya maghanda ng maaga para matiyak po na ma-qualify siya for the pension is kailangan niya ma-ensure na sapat po yung contribution payments po niya. Na na-meet po niya at least the minimum requirement nga po na 120 monthly pension. So, kailangan din po meron po siyang active na My SSS account. So, kailangan po niyang mag-register doon sa My SSS account kasi po ang application po natin ng retirement is online na po. And then para ma-monitor din po niya yung kanyang yung records kasi doon po sa My SSS account pwede pong ma-monitor ng member kung ilang contributions na po meron siya. And then, kailangan po kompleto rin po yung mga personal na information. Tiyakin po nila na updated po yung pangalan, yung date of birth, at iba pang mga datos na kailangan po para po doon sa filing po ng benefit claim. And then, para po sa pagtanggap po naman po nung kanyang benefit or yung kanyang pension, kailangan po meron siyang enrolled na disbursement account kay SSS. So, meron din po tayong tinatawag na enrollment po ng disbursement account. Doon po sa disbursement account enrollment module po, doon sa My.SSS account po nung member. Dapat bago pa dumating yung retirement age, no? Iaayos na lahat ang mga papers para madaling makuha yung kanyang mga benepisyo dahil pag wala ng trabaho, wala ng sweldo. Opo. At saka para ma-insure din po, pwede naman pong pumunta sa SSS branch para check Para po yung mga records po niya, kung yung pangalan po, yung mga data po niya is naman po, maayos po at updated po. At anytime naman, andyan ang SSS to assist, no? Yes po. Manager. May na-receive kaming email mula kay Mr. Rizaleo Oclarit. Sabi niya wala raw siyang SSS pension dahil may mga clerical error sa kanyang pangalan at discrepancy sa kanyang contribution. Para sa katulad ni Mr. Rizaleo, paano ba ang proseso kung may senior citizen na hindi kumpleto ang hulog sa SSS? May paraan ba para makatanggap siya ng benepisyo? Kung meron pong discrepancy on that data po nung member, like for example sa pangalan po, may discrepancy po based po sa records namin and yung mga supporting documents niya, pwede naman po mag-request yung member ng updating po nung personal information niya or nung data niya kay SSS. Magpo-provide lang po sila ng supporting documents po to support the updating po or yung correction po nung data po nung member kay SSS. And then para naman po doon sa mga contributions na sinasabi din po ng member na hindi na post po ba or kasi kulang po yung contribution po niya, pwede rin naman pong ipa-check din po yun, provided meron din po supporting documents yung member. Kaya mahalaga na makipag-ugnayan o puntahan ng SSS office bago pa lang mag-retire para itong mga ganitong mga problema ay na-aksyonan kaagad. Okay. Paano naman, manager, kinukwenta ang bunga ng pensyon? Bakit ba may tumatanggap ng mas mababa o mas mataas?
Yung monthly pension po natin, ang computation po niyan, based po yan doon sa naihulog po ninyo na contribution. So, based po siya doon sa amount po ng contribution and yung number of years po ng contribution po natin. Kung ang isa namang applicant for retirement hindi ayos ang kanyang mga papeles dahil may kapansanan, pwede bang bigyan ng authority ang isa sa mga kamag-anak o kung sino man na pwedeng mag-represent sa retired or yung employee na about to retire? Para naman po sa mga seniors na nahihirapan pong pumunta personally sa SSS para mag-file, yun nga po yung nabanggit ko kanina, ang filing po na natin is online. So mas pinadali po namin yung process ng application po natin. So maaari pong mag-apply ng retirement benefit sa pamamagitan po ng My SSS account po ng member. So ito po, mas mabilis po ito, walang pila, at maaari din pong gawin to sa bahay. So pwede po patulong sa anak ninyo, paano mag-create ng account, and kung paano po mag-file. So mas madali po, para hindi na po kailangan pumunta nung senior citizen sa SSS branch kung nahihirapan po silang bumiyahe or pumunta po ng SSS branch. Para naman, pwede din naman po kung gusto pa rin po nila magpunta, i-assist naman po sila nung branch po namin kung paano po mag-file at tulungan po sila or gumawa po ng SSS account po nila. Pwede po silang bumisita sa branch po namin. May mga mag-a-assist naman po. Maraming branches ang ang SSS bawat probinsya. Yes po. Regions. Kaya madali namang mapuntahan ang ating mga seniors sa mga branches na yan. Bukod naman sa pensyon, ano bang tulong o benepisyo ang maaaring makuha pa ng mga seniors mula sa SSS? Kung ang isang senior po is wala pa po silang 65 years old at patuloy pa po silang nagtatrabaho at hindi po sila tumatanggap ng tinatawag po naming final benefit like retirement or disability pension, pwede po silang mag-avail ng sickness benefit in case na magkasakit po sila. Kinakailangan na siya po ay nakapaghulog ng hindi bababa sa 3 buwang kontribusyon sa loob ng huling 12 buwan bago ang semester ng pagkakasakit. Pwede din naman po sila mag-avail ng disability benefit ang isang senior kung hindi pa po sila nagre-receive ng retirement benefit. Kung in case na nawalan po sila ng kakayahan na magtrabaho o nabawasan ang kakayahang kumita dahil sa kapansanan, dulot ng karamdaman o pagkapinsala, upang maging qualified naman po para sa monthly pension ng disability, kailangan po nakapaghulog siya ng hindi bababa sa 36 na contributions bago po yung semester ng kapansanan or ng disability niya. Kung mas mababa naman po sa 36 ang buwan ng kontribusyon, makakatanggap po siya ng lump sum benefit. Okay, doon naman sa mga naulilang pamilya na isang miyembro, paano nila ma-avail yung mga death benefits? Doon naman po sa mga naulilang pamilya ng isang miyembro, maaari po mag-avail ng death benefits mula sa SSS sa pamamagitan ng pag-submit din po ng death claim application and yung supporting documents. Doon po, pwede rin po ito online sa My SS portal o sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. So, ang benefit po na ito ay bibigay sa mga primary beneficiaries. Ang primary beneficiaries po na tinatawag natin ay kabilang po dito ang legal na asawa at mga minor na dependent na anak po nung namayapang miyembro. Kung wala naman po siyang asawa or minor na bata, ipagkakaloob po yung death benefit sa secondary beneficiaries gaya ng magulang ng namatay na miyembro. Ang death benefit ay matatanggap ng primary beneficiaries bilang monthly pension po yun. So kung primary beneficiary ka, pwede kang tumanggap ng monthly pension basta ang miyembro po ay may hindi bababa na 36 monthly contributions po. Or pag below 36 naman po ang contributions na namatay ng miyembro, may lump sum benefit naman po makukuha ang primary benefit. Pero pero kung ang tatanggap po is secondary beneficiary at wala na pong primary benefit yung deceased member, lump sum benefit naman po ang matatanggap ng secondary benefit.
Bukod naman po dun sa death benefit, meron din po tayong tinatawag na funeral benefit. Ito naman po, kung sino po yung gumastos o yung naulilang pamilya na gumastos po dun sa pagpapalibing ng miyembro, meron po silang matatanggap na funeral benefit. Magkano manager yon? Ang Ang ano halaga? po is from 12,000 to 60,000 pesos. Depende po ulit yon sa contribution po Okay. nung list member. Ayan, mga ka-Golden Heart, sana nakikinig kayong mabuti. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!